Okay. Magandang umaga, mga kapatid, kaibigan. Maganda. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas kundi si Jesucristo lamang. Ayun ang aming munting hiling sa inyo. Paki-subscribe Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Narito na naman kami, Panginoon, para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at taga-pakinig na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral, mga kapatid kaibigan, sa Daniel Kapitulo 12 versikulo 1 hanggang 4. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umagang ito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 1. Sa pagkakataong yaon, darating si Miguel, ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel, at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa nangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mong ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Ang sabi rito, maliligtas ang mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng Diyos. Yan ang sinasabi rito. Pag pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay ng Diyos ay mapapahamak. Yan ang ibig sabihin dito sa versikulo 1. Yun lang maliligtas yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng Diyos. Ayan ang ibig sabihin dito sa versikulo 1. Versikulo 2, ito ang sinasabi. Mabubuhay ang marami sa mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan, at ang iba'y sa kaparusahang walang hanggan. Ang iba mabubuhay sa walang hanggan. Ang iba ay mapunta sa parusang walang hanggan. Yan. May buhay na walang hanggan, may parusa ding walang hanggan. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 2. Yan. Sinasabi rito, ang iba mabubuhay walang hanggan. Yan ang buhay na hindi na tayo mamamatay kahit kailan. Yan ang sinasabi dito. Buhay na walang hanggan eh. Ang kaparusahan walang hanggan. Yan. Delikado yan, kapatid kaibigan. Pag mapunta sa kaparusahan walang hanggan, ayan ang tinatawag na impierno. Ayan. Yan ang ibig sabihin dito. Versikulo 3. At yaong may pangunawa at umakay sa marami tungo sa kabutihan ay magniningning na parang tala sa kalangitan magpakailanman. Magniningning ang mga umaakay. Pag inakay,
turuan ng salita ng Diyos, dapat maniwala, makinig. Ayan ang pag-akay. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan. Nasa pananalig at paniniwala ang kaligtasan. Manalig tayo kay Kristo. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Ayan. Ayan ang pag-akay nga magkaroon ng kaligtasan. Napakahalaga ang kaligtasan. Dahil ito ang magdala sa atin doon sa kaharian ng langit. Pag ikaw ay ligtas, pag ang pangalan mo ay nakasulat sa aklat ng buhay, tiyak makapunta ka ron. Ayan. Ayan ang kahalagahan sa kaligtasan. Nga nakakatiyak tayo sa ating kaligtasan. Okay? Pag hindi natin natiyak ang ating kaligtasan, delikado mga kapatid kaibigan. Hindi natin alam kung saan tayo patutungo. Pero dito tinuturuan tayo nga si Jesucristo lamang ang tagapagligtas. Wala nang iba. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Tapos sundin ang kanyang mga utos. Ayan ang kumpleto mga kapatid kaibigan nga makapunta tayo sa kaharian ng langit. Last verse 4. Ito ang sinasabi rito. Daniel, ingatan mo muna ang mga salitang ito at isara ang aklat hanggang sa takdang panahon. Marami ang magsasaliksik upang tumuklas ng karunungan. Ayan. Marami ang magsasaliksik nga tumuklas sa karunungan. Dami ngayon nga mga ngaral. Yan, marami. Pero pag naturuan ng hindi tama, mapapahamak din. Pero pag naturuan ng tama, katotohanan ang itinuro, kaligtasan ang itinuro, ay tiyak nga maliligtas. Dito walang ibang binabanggit ko, si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Dahil siya ay Diyos nga nagkatawang tao. Siya ay tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Siya ang tagapagligtas. Gawa 4:12. Siya rin ang maghatol. Juan 5:22. Ayan. Dahil ang ating Panginoon ay makapangyarihan. Siya ang isinugo ng Ama rito sa lupa para tayo ay maligtas. Para bayaran ang ating kasalanan. Si Kristo ang nagbayad. Ano ang binayad? Buhay ng ating Panginoon. Napako siya sa cross. Namatay siya para bayaran ang kasalanan ko, kasalanan nating lahat. Bayad na ang kasalanan ng lahat. Pero ang tanong, bakit may mapahamak? Yan ang tanong, bakit may mapahamak na binayaran na ni Kristo ang lahat ng mga kasalanan ng tao? Napahamak sila dahil ayaw nilang makinig sa salita ng Diyos, ayaw nilang maniwala, ayaw nilang tumanggap kay Kristo. Kaya sila ay napahamak. Ayan, mga kapatid kaibigan, pag hindi kayo naniniwala, hindi kayo nananalig, hindi kayo tumanggap kay Kristo, tiyak ay mapapahamak. Ayan, kasi si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon,
magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog mo, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon mo, nabuhay ka kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan sa bautismo. Nagiging bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan. Yan ang kahalagahan ng bautismo. Magpabautismo. Pag natapos mo tinanggap si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, magpabautismo ka para makatawid ka sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan. Ikaw nagiging born again. Born again ka. Pag ikaw ay nabautismuhan sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo, ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ayan. Pagkatapos mo nabautismuhan, anong gagawin? Sundin ang mga utos ng Diyos. Dahil ang utos ng Diyos na nasa ginawang palatandaan ng Diyos. Ano ang ginawang palatandaan ng Diyos? Yung ikapitong araw, yung Sabat. Ayan. Yan ang palatandaan ng Diyos nga. Ang sabi, kilala natin ang Diyos, kilala tayo ng Diyos. Ayan. Dahil ang ikapitong araw ay ipinagpahinga ng Diyos. Binasbasan, ibinukod para sa Diyos. Yan. Yan mga kapatid kaibigan, katotohanan yan. Dahil ang Sabat ay banal na araw. Sagradong araw yan. Ayan. Kaya ginawa ng Diyos ang Sabat nga palatandaan sa bawat isa sa atin nga totoong nakakilala sa Diyos. Anong sinabi sa unang Juan kapitulo 2 versikulo 3 hanggang 4? Nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabi nga nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang kahalagahan ng utos ng Diyos. Kaya doon, sa bagong langit, bagong lupa, malaman natin ang sambaron ay Sabat. Hindi linggo. Yan. Lagi itong binabanggit ko para malaman sa buong mundo. Para ang tao ay makakaalam nga may sambaron sa bagong langit, bagong lupa. Ang sambaron ay Sabat. Saan mabasa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit at bagong lupa. Mababasa mo ron sa versikulo 22. Versikulo 23, pag nakabasa ka ng araw ng pamamahinga, Sabat yan, hindi yan linggo. Basta makabasa ka ng araw ng pamamahinga. Pero pag King James ang Biblia mo, mababasa mo ang Sabat. Mababasa mo, Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Walang pinipili. Lahat ng bansa hindi lang sa mga Hudyo, Israel, hindi lang. Lahat ng bansa ang sinasabi. Sasamba ron sa Diyos. Mukhaan, harapan, nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan. Pero ang mga pangalan nga hindi nakasulat sa aklat ng buhay, hindi makapagsamba ron. Dahil ang mga pangalan lamang nga nakasulat sa aklat ng buhay, yun lang ang makapunta ron. Yun lang ang makapasok ron. Yun lang ang makapagsamba ron. Pero mga pangalan nga hindi nakasulat, tiyak itatapon sa
lawa na apoy. Ang lawa na apoy, yun ang pangalawang kamatayan. O yun ang impyerno. Yan mga kapatid, kaibigan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Kumplito. Kaligtasan kailan? Ngayong buhay pa tayo. Pangalawang Korinto, Kapitulo 6, versikulo 2. Ngayon, ang araw ng kaligtasan, ngayong oras na ito, pag kayo naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak, pangalan nyo ay nakasulat sa aklat ng buhay. Yan mga kapatid, kaibigan. Pag kayo ay nakinig, naniniwala, pag kayo ay tumanggap kay Kristo, tiyak, magkita tayo doon sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba ng ating Panginoon na buhay. Sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Ayan mga kapatid, kaibigan. Kumplito ang itinuro ng Diyos. Tinuturuan tayo. Kaya, ang tao, pag nakinig, naniniwala, magkaroon talaga ng buhay na walang hanggan. Pero ang ibang hindi naniniwala, doon sa kaparusahang walang hanggan. Ito ang ating pinag-aralan ngayong umagang ito. Ay mga kapatid, kaibigan, tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil baka bawian tayo ng ating hiram na buhay, hindi natin alam kung kailan tayo bawian ng ating hiram na buhay, hindi tayo nakapaghanda, hindi natin tinanggap si Kristo, anong hintayin? Hatol na lang ng Diyos. Wala na pag-asa. Kahit dasalan ka pa ng naiiwan araw-gabi, dasalan ka. Wala ka ng pag-asa. Ecclesiastes 9:5. Ang buhay, alam niyang siya'y mamamatay. Pero ang patay, wala nang nalalaman at wala ng pag-asa. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong tagapagligtas nga si Jesucristo. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na'y manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat. Salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng mga nakakarinig nitong minsay na to, nga sila'y maniwala at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, naming Panginoon tagapagligtas. Amen.